Alam mo ba kung gaano kabigat naging panganay? Oo, lalaki ako. Nasasaktan din ako. Hindi ako sapat. Wala akong kwenta. Pabigat lang ako. Paano naman kami? Paano naman ako? Natatakot ako na baka mawala ang tiwala ng mga magulang ko sa akin. Alam mo ba kung gaano kabigat naging panganay? Hindi lang ikaw yung unang anak. Ikaw yung unang inaasahan. Gigising ng alas 5 ng umaga, hindi para mag-aral, kundi para magtrabaho. Magluluto, mag-aayos, tapos papasok ng trabaho bago pa ako maging estudyante. Pagdating sa school, kailangan kong umiti. Kailangan kong ipakita na kaya ko pa. Kasi kapag nakita nilang mahina ako, baka mawawalan ako ng pag-asa at pagkakataon para sa aking sarili. May mga araw na gusto ko nang sumuko. Yung tipong gusto ko na lang matulog at wag na ang gumising. Pero hindi pwede. Kasi may mga taong umaasa sa akin na hindi ko dapat mabigo. Hindi ko maalala kung kailan ako huling naging bata. Kung kailan ako huling nangarap para sa aking sarili. Ngayon, ang pangarap ko lang ay ang makaraos. Nasaan kayo? Sino-sino kayo? Nasaan ang iyong mga tainga? Sino kayo mga taong handang makinig sa akin? Handang makinig sa aking mga problema. Oo, lalaki ako. Nasasaktan din ako. Pero sino? Sino sa inyo handang makinig? Kaya sabi ng iba, lalaki daw ay matigas yung damdamin. Hindi nagagalit. Hindi umiiyak kasi ang taong umiiyak mahina, bakla ba din? Pero hindi. Lahat ng tao ay may kahinaan. Lahat ng tao may puso na sasaktan. Meron silang damdamin, ngunit sino yung taong handang makinig? Sobrang hirap nito. Hirap hanapin yung taong handa kang pakinggan, yung handa kang damayan. Pero ayos lang. Kasi nga, lalaki, di ba? Siyempre, papalabas natin na masaya tayo. Pero yung sa ating damdamin, iba na. Sobrang sakit. Pero move on. Okay lang. And then, sanay na rin ako. Sanay na akong ipakita sa kanila. Ipakita sa kanila ang mga mukha na palagi akong masaya. Ngunit dito sa aking loob, puti. Ang sakit-sakit na. Kung meron lang pagkakataong may sabi ko, sana yung taong handang makinig na hindi kaya akong pagtaksilan.
May mga boses sa isipan ko na hindi tumatahimik. Bumabalik at dinadalaw ako bawat gabi. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling pero hindi nila ako pinapatulog. Lagi silang bumabalik na bumabalik. Hanggang sa hindi ako makatulog. Masakit at bumabalik-balik sa akin kung ano ang mga binubulong nila. Hindi ako sapat. Wala akong kwenta. Napabigat lang ako. Minsan iniisip ko na lang kung totoo ba. Totoo nga ba? Kasi kung umuwi ako sa amin, yun yung mga naririnig kong mga salita galing sa pamilya ko. Pero hindi ko yun tinaramdam. Kasi iniisip ko, yung mama ko may sakit. Ang hirap ng buhay namin. Hindi ko yun dinaramdam dahil dapat ako magpatuloy. Kasi may mga kapatid pa ako. May mga kapatid pa ako na may pangarap na dapat nilang maabot ang mga yun. Pero sa hirap ng buhay, minsan iniisip ko, paano kung tumulong na lang kaya ako sa pamilya ko at huminto sa pag-aaral? Paano kung hindi na lang kaya ako magpatuloy? Kasi kung pupunta ako ng paaralan, yun din. Pagod na pagod ako sa mga gawain. Nakakapagod ang lahat. Pero hindi ko na alam ang gagawin ko. Minsan iniisip ko, magiging magaan kaya ang buhay ng pamilya ko kung wala na ako? Hindi kaya masisira ang mga araw ng mga kaklase ko kung wala na ako? Mas magaan kaya ang mga buhay nila kung tuluyan na akong mawala? Kasi hindi ko na alam kung ano ang purpose ko dito sa mundo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagod na akong magpanggap. Pagod na akong magpanggap na okay pa ako, na kaya ko pa. Kasi sa totoo lang, palagi kong iniisip, palagi kong naiisip, mas mabuti siguro at mas magaan siguro kung wala na ako sa mundo. Kung wala na ako sa buhay nilang lahat. Kompleto kami sa litrato. Ngumingiti kami sa camera. Para kaming masaya. Pero hindi nila nakikita yung totoong katahimikan sa loob ng bahay. Yung kapagkainan na kompleto, maraming tao, pero hindi kami nag-uusap. Yung sala na puno ng tawanan noon, wala na ngayon. Hindi na sila nakikipag-usap. Lagi silang busy. Palagi na lang silang busy. Paano naman kami? Paano naman ako? Wala na silang oras sa akin. Nakakapag-bonding kami. Pumupunta kami sa labas, akala ng iba masaya kami. Ngunit paano lang yun lahat sa litrato? Paano lang yun lahat sa litrato? Minsan gusto ko may magtanong sa akin, okay ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Pero wala silang ginawa. Hindi sila nagtanong kung paano ako, kung okay lang ba ako. Kasi yung iniisip nila, hindi ako. Wala ako sa kanila. Kaya yun,
Natuto akong maging tahimik. Tinakpan ko ang kalungkutan ko. Nagbisyo ako para matakpan yung kalungkutan ko. Nakakapagod. Ayoko na. Oo, inaamin ko ang pagkukulang ko bilang estudyante. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo na ako pakikinggan. Pakinggan mo naman ako. Hindi biro ang landas na tinahak ko para maabot ang mga pangarap ko. Ako yung tipong estudyanteng takot sa salitang sayang ka. Wala kang silbi. Sana pakinggan mo naman ako. Na para bang binaliwala lahat ng paghihirap ko, pag-aalay ko ng dugo at pawis para sa mga pangarap ko. Ako yung tipong hindi man gaanong matalino, pero sumisikap pa rin ako. Nag-aaral ako hanggang madaling araw, hindi dahil sa gusto ko. Natatakot ako na baka mawala ang tiwala ng mga magulang ko sa akin. Natatakot ako na baka mawala yung turing nilang na magaling ako. Sana makinig ka naman. Hindi pa ba sapat ang lahat ng paghihirap ko? Hindi na ako matuwa. Hindi na ako natutuwa sa mga natutunan ko. Na para bang gusto ko nang tapusin ang lahat ng paghihirap ko. Sana naman pakinggan mo naman ako. Naririnig ko kayo at hindi dapat ganito ang nararanasan nyo. Bilang isang counselor ng paralang ito, tungkulin kong sisiguraduhin na may boses kayong lahat. Hindi kayo nag-iisa. Sigurado ka? Narinig mo kami? Nasaan ka nung kailangan namin ng tulong? Alam mo kung bakit mo kami naririnig ngayon? Kasi ito lang ang paraan. Hindi mo kami pinakinggan nung buhay pa kami. Hindi namin kinaya ang pressure. Pagod akong ipaglaban ng aking sarili. Nakuha ko. Dahil walang nakapansin. Pagod na ako, kaya tumigil na ako. Pinuri kong patahimikin ang lahat. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Pinakinggan ko kayo! Kami ang mga kwento hindi mo pinakinggan.